Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 4, 2026, Thursday. Patuloy na kumikilos papalapit sa kalupaan ang low pressure sa may kanluran ng bansa dahilan ng paglakas ng hanging habagat. Alamin natin ang latest development sa posibleng bagyo na ito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa ngayon, ang southwest monsoon o habagat ang siyang dominanteng weather system na nakakaapekto sa Northern Luzon, Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon. Ito ang dahilan kung bakit mas makapal ang ulap, mas madalas ang pag-ulan at mas mataas ang posibilidad ng tuloy-tuloy o pabalik-balik na buhos sa malaking bahagi ng Luzon. Habang nagpapatuloy ang hatak ng habagat, mas nagiging mahalaga ang pagbabantay hindi lang sa lakas ng ulan sa isang araw, kundi sa tagal ng pagkababad ng ulan sa mga lugar na ilang araw nang naaapektuhan. Simulan natin sa heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakaimportanteng bahagi ng forecast sa mga susunod na araw. Para ngayong araw, inaasahan ng rainfall na nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Ibig sabihin, ang mga lugar na ito ang pinakaunang makakaranas ng mas tuloy-tuloy at mas organisadong pag-ulan ngayong araw dahil sa habagat. Hindi ito simpleng panandali ang rain shower lang. Sa ganitong range ng ulan, pwedeng magkaroon ng ilang yugto ng pag-ulan sa loob ng maghapon. May mga pagkakataong hihina pero may mga panahong babalik ulit ng mas mabigat. Bukas, inaasahan pa rin ang parehong dami ng ulan, 50 hanggang 100 millimeters sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Mapapansin na mas umaakyat ang focus ng mas mabigat na ulan papuntang masilagang bahagi at mga bulubunduking lugar. Pagdating naman ng Saturday, June 6, nananatili ang heavy rainfall outlook sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Kahit mas lumiit ang listahan, hindi ibig sabihin ay humihina na agad ang buong sistema. Sa halip, ipinapakita nito kung saan mas malamang tumutok ang mas malalakas na buhos hanggang nagpapatuloy ang southwest monsoon. Mahalagang bigyang pansin ang paalala na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Ito ang mga lugar kung saan kadalasang mas bumubuhos ang ulan dahil sa terrain effect. Kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, mas napipilitang umakyat ang hangin at mas madali itong maglabas ng ulan. Kaya sa mga lugar gaya ng Abra, Benguet at ilang bahagi ng Cordillera at Ilocos na may matataas na terrain, mas dapat maging alerto dahil pwedeng lumampas sa inaasahang dami ang aktual na ulan. Ngayon, dumako tayo sa forecast weather conditions per area para sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Inaasahan ng occasional rains. Ang ibig sabihin ay hindi lang paisa-isang ambon o saglit na ulan. Mas may posibilidad ng madalas o paulit-ulit na pag-ulan sa maghapon. May mga oras na katamtaman lang ang buhos pero may mga pagkakataon ding lumalakas ito lalo na kapag tumindi ang hatak ng habagat. Ang sanhi nito ay ang southwest monsoon at ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains. Sa Ilocos Region, lalo na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, malinaw na ito ang sentro ng mas aktibong ulan sa mga susunod na araw. Sa Zambales at Bataan, ganun din ang larawan dahil ang mga lugar na ito ay kabilang sa mga unang sumasalo ng mas makakapal na ulap at moisture na hinihigop ng habagat mula sa dagat. Sa Tarlac at Pampanga, bagamat bahagyang nasa loob na ng kalupaan, ramdam pa rin ang epekto dahil ang ulan ay pwedeng umabot papasok habang malakas ang monsoon flow. Para naman sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at sa natitirang bahagi ng Central Luzon, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan pa rin ay southwest monsoon. Dito, hindi laging tuloy-tuloy ang ulan gaya ng sa occasional rains areas, pero malinaw pa rin na mas aktibo ang panahon kumpara sa karaniwang araw. Ang scattered rains and thunderstorm ay ibig sabihin pabalik-balik ang buhos sa iba't ibang oras. May mga panahon na kakapalang ulap at uulan ng malakas sa ilang lugar tapos hihina, tapos magkakaroon ulit ng panibagong buhos sa susunod na oras. Sa Metro Manila, ang ganitong setup ay pwedeng magdulot ng mga oras ng mabigat na trapiko dahil sa waterlogging sa ilang kalsada at sa biglaang pagbawas ng visibility kapag malakas ang buhos. Sa Calabarzon at Mimaropa, posible rin ang mga thunderstorm burst na pwedeng magpalakas ng ulan sa maikling panahon. Sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, bagamat hindi sila ang pangunahing sentro ng heaviest outlook ngayong araw, dapat pa ring bantayan ang possibility ng moderate to at times heavy rains, lalo na sa mga lugar na may dalisdis at sa mga mabababang bahagi malapit sa mga ilog at sapa.
Sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang sanhi nito ay localized thunderstorm, meaning mas paisa-isa ang tama ng ulan sa mga lugar na ito. Pwedeng may isang bayan o lungsod na makaranas ng malakas na buhos sa loob ng maikling oras, habang ang katabing lugar ay halos wala o bahagyang ambon lang. Pero kapag ang localized thunderstorm ay naging severe, posible pa rin ang flash floods o landslide, lalo na sa mga sensitibong lugar. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng dagat para sa Northern Luzon, Central Luzon at sa western section ng Southern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin na mula southwest. Ang coastal waters dito ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.1 meters. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng forecast dahil pinapakita nito na hindi lang ulan ang problema ngayon, kundi pati ang kondisyon ng dagat sa mga baybayin at seaboards na direktang nakaharap sa habagat. Sa ganitong range ng alon, mas mapanganib ang biyahe para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung exposed sa open siyang ruta. Sa Northern Luzon, ang mga baybaying nakaharap sa kanluran at hilagang kanluran ay mas madaling makaranas ng mas magaspang na dagat. Sa Central Luzon at Western section ng Southern Luzon, ramdam din ng mas malakas na alon at ihip dahil direkta silang tinatamaan ng southwest flow. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula southeast to southwest at ang coastal waters ay slight to moderate mula 0.6 hanggang 1.5 meters. Mas mababa ito kumpara sa mga lugar na mas direktang apektado ng habagat, pero hindi ito ibig sabihin na kalmado ang dagat sa lahat ng oras. May mga lugar pa rin na pwedeng makaranas ng mas magalaw na kondisyon, lalo na kung may kasamang thunderstorm sa malapit na karagatan. Sa Visayas at Mindanao, na wala sa core ng strongest monsoon sea condition, mas manageable ang baseline ng dagat, pero pwedeng magbago sa maikling panahon kapag lumakas ang hangin o dumaan ang rain band. Ngayon, pag-usapan natin yung sistema sa kanluran. Ayon sa bagong datos, kung sisilipin natin ang sistemang ito, hindi ito nakikitang magiging kasing lakas ni Bagyong Domeng, pero unti-unti siyang lumalakas at inaasahan na magiging bagyo pa rin. At kung sakaling ito ay magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Bagyong Esther. Pero ang magandang balita, kahit mangyari yon, ang direksyon ng bagyo ay pahilagang silangan at palabas na rin agad ng Philippine Area of Responsibility. However, hindi dito nagtatapos dahil pinapalakas rin ito ang habagat. Kahit dumaplis lang ito sa extreme northern Luzon, malaking bahagi pa rin ng bansa ang pwedeng maapektuhan dito. Mahalagang maintindihan na ang habagat ay isang malawakang sistema ng hangin at moisture. Kapag may disturbance o bagyo sa tamang posisyon, kahit hindi direktang tumama ang sentro sa kalupaan, kaya nitong hatakin ng mas maraming moisture at ipasok ito sa western side ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit ang epekto ng habagat ay pwedeng maramdaman ng mas malawak kesa sa mismong diretsong track ng isang bagyo. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.